Aries. This is an Aries Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of April. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Aries? Happy birthday sa lahat ng ating mga Aries. Okay? Pasensya na, medyo nabibisi lang. Wala tayo sa Manila right now. But best effort, tapusin natin ang ating reading. Aries. This is an Aries Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of April. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of April. Collective energy ng ating mga Aries, please. Collective energy ng ating mga Aries. Collective energy ng ating mga Aries. Paalala, ang nag-iisang account ng Mrs. Siren ay kay Angeles 11 and the messages coming from a different account. Hindi po ako yon. Mag-ingat sa scammers, okay? If in doubt, message me first para magre-reply muna ako. Aries. There's an energy of like paulit-ulit na betrayal, taong hindi mapagkakatiwalaan. It feels like pagdating sa love connection, may mga betrayal, dishonest energy. Sa family, ganun din. Okay, may mga taong malapit sa'yo, your person, love connection, pamilya, hindi mapagkatiwalaan. There's a masculine in this connection na marami siyang doubts about this love, because maraming hindi pagkakasunduan. But sabi ng masculine, willing naman siyang makipag-usap para magkaroon ng clarity ang sitwasyon na to. Sabi ng ating mga Aries, napapagod na siyang magbigay, napapagod ng mag-effort, umunawa. Kumbaga, ang taas ng expectations mo pagdating sa love connection na to, gusto mo sanang magkaroon ng victory because nakita mo tong relationship na to as something na meron sanang mabibuild. Okay? Pero sabi mo, parang mas mabuti na focus muna sa kaperahan, kabuhayan, personal growth. Marami na ring naging blockages, challenges in the past pagdating sa trabaho, pera, mga achievements. At sabi mo, doon mo muna ibibigay yung attention at energy mo. Pagdating sa love, parang nagsaset ka na ng standards na pag hindi naman ito yung love na gusto mo, you're quick to cut the person and to walk away from the connection. Right now, iniisip mo ano ba talaga yung plano. Ayaw mo na ng any connection, love man yan, kaibigan, kamag-anak, na nagdadala ng overthinking sa'yo. Parang sabi mo, mas mabuting magkaroon na lang ng new beginning kesa naman ipilit mo ang isang sitwasyon na nahihirapan at nasasaktan ka at paulit-ulit lang yung hindi magandang energy. But, kahit ganun yung thinking mo, kahit ganun yung gusto mong mangyari, may isang sitwasyon, I feel this is a love connection na nahihirapan kang mag-move on. But, I feel nagde-detach ka naman. Sabi mo, ayaw mo na ng conflict, ayaw mo na ng drama. Pag alam mong wala namang patutunguhan, bibitiwan mo na. The masculine in this connection also sabi niya, okay. I feel like kakaroon ng misunderstanding, no? Sabi ng masculine sa connection na to, ayaw naman niya ng away. Kaya lang, may problema yung masculine na hindi siya marunong makipag-usap at mag-handle ng difficult conversation or situation na para sa kanya kapag nahihirapan na siyang i-handle yung communication, nananakbo, runner energy, okay? Very avoidant personality. So, it feels like nagkaroon ng like strong love connection, nagsimulang okay naman. But parang may mga pangako na hindi natupad, false promises, na parang later na-realize yun na parang hindi pala ito yung gusto mong love connection. Nagkaroon ng disappointments. And somehow, sabi ng ating mga Aries, you don't feel love, you don't feel na nare-reciprocate ang love mo. Kaya napagod ka na rin mag-effort at napagod ka na rin na ipaglaban ang love connection na to. Alam mo naman kung ano yung tama para sa'yo. Alam mo naman kung ano yung desisyon na dapat mong gawin. Alam mo kung saan ka papunta. Pero nahihirapan kang i-execute. Marami kang takot, marami kang mga doubts. Meron ding mga, sabihin natin, trust issues pagdating sa connection na to. Hindi to para sa lahat pero may nakikita ako dito na parang for some of you, because
Because out of the feminine's frustration, parang ready nang mag-open ng bagong door of relationship yung feminine sa connection na to. May hinahanap, no, na iba-iba tayo. But I feel the feminine in this connection, alam niya kung ano yung deserve niya. At kung hindi naman mabigay sa feminine yung love, yung suporta, yung abundant life, yung convenient life, hahanap na si feminine ng makakapagbigay sa kanya ng masaganang buhay na gusto niya. Yung love na gusto niya. Okay? At for most of you, ito ay buhay, masaganang buhay na like, alam mo yun, na ayaw nang mag-struggle ng feminine. Na kung hindi siya kayang buhayin at bigyan ng maginhawang buhay ni masculine, ready na siyang bitiwan ang connection na to. Gusto niya ng like, princess life era na. Okay? Sabi ng ating mga Aries, kapag halimbawa kung ano yung plano mo, pag hindi yun nag-align, gusto mo nang bitiwan. Ayaw mo nang magsayang ng time. But pinagpe-pray mo kay God na parang tama ba na bitiwan na ngayon? Or maghintay ka pa ng konting time, bigyan pa ba ng another 3 months or until the end of the year? Parang binibigyan mo ng ultimatum, not just love, but your life in general. Kaibigan yan, kapag abusado, kapag taker, bibitiwan mo na ba? Kapag relasyon, pamilya, like, nag-overgive ka ba? Bibitiwan mo na ba? Okay? Pinag-aaralan mo how to set a healthy boundaries pagdating sa mga tao sa paligid mo, especially sa love. Okay? Pagod ka nang magbigay. Right now, sabi na ating mga Aries, gusto mo ng isang relasyon na may long-term, abundant, happy, kung ano man yung definition mo ng happy, abundant, and long-term relationship. Pag hindi naka-align doon, parang gusto mong mag-abandon ship. Okay? Okay. For some of you na may family na involved, marami ka lang iniisip tungkol sa mga bata na maaaring mahirapan ang mga bata, mahirapang mag-adjust kung maghihiwalay kayo, or kung hindi mo naman kayang bitbitin yung mga bata, paano na pag iniwan mo tong relationship na to, baka hindi ka sustentuhan, or kung paano yung arrangement para lang maging mas maayos kayong dalawa. Because I feel, no, kung yung feminine maraming takot, pinaplano niya ang kanyang buhay, and if ever the potential pag-exit sa relationship na to because of like multiple frustrations, no, broken promises, nare-realize ng feminine that the masculine is like, parang go with the flow, or parang yung definition ng relationship ng masculine sa connection na to is all about the romance. Kulang sa direksyon, kulang sa long term, kulang sa plano, kulang sa like pagpupursige na magkaroon ng material stability sa relationship. Meron din mga iniisip si feminine na parang okay na ba si masculine, or parang meron pa siyang nagugustuhang iba. Kung may mga like naging issues in the past na meron mga in-entertain si masculine, na this time ba totoo na yung promise na may binitiwan na binitiwan natong mga mapaglarong pag-ibig na to. But I feel right now, hindi mo totally kilala yung person mo. Meron siyang facade, meron siyang mask, meron siyang ipinapakilala sa'yo na eto siya. Sabihin na nating double life. Meron siyang pinapakilala sa'yo, iba yung image niya sa kamag-anak, iba yung image niya sa kaibigan. Ramdam mo na hindi siya totoo sa'yo. May mask, may multiple personality, ganun ba yun? Okay, hindi mo siya kilala. Pagdating sa kaibigan, meron siyang kalokohan sa utak na hindi mo alam. Meron siyang mga ginagawang hindi mo alam. Pagdating sa kamag-anak, kahit nagsusumbong ka sa kamag-anak, hindi ka mapaniwalaan. Kasi mabait si kuya, mabait si ganon, mabait si tito, hindi niya yan magagawa. Okay? May maraming layers tong taon na to. Okay? Ngayon, ang iniisip ng feminine sa connection na to, kung tama na ba talagang bitiwan or kumapit pa, bigyan pa ng another chance ang connection na to. Nasa sayo na yan, iba-iba tayo ng threshold sa pain. Kaya mo ba talaga? Basta ang mahalaga, hindi naman nasisira ang mental health mo sa relasyon na to. Dapat mas malamang pa rin yung inspirasyon at naitutulong sayo ng connection na to than the burden or yung sacrifices na ginagawa mo. And I feel naging honest ka naman sa connection na to sa person mo. I feel nabigay mo na naman yung ultimatum. Okay. In the next 3 months, I feel nandun ka sa chapter wherein papakiramdaman mo kung magkakaroon ba ng pagbabago ang relasyon na to for the best.
I-observe mo kung yung mga sinasabi niya, nag-a-align ba ang actions. Hindi ka na ganun ka-excited about this connection, mas nagiging practical ka na and logical ka na sa pagpili ng person mo. Okay? If ever na makita mo na walang gawa, walang effort, I feel kakausapin mo na naman tong person na to. But for now, wala akong nakikitang like total cut off ng energy or talagang hiwalay. Pero kakausapin mo na naman siya bakit siya nagdadala ng dishonest behavior sa relationship. Sasabihin mo, ano ba talaga yung blockages, bakit hindi siya maka-fully commit. Kakausapin mo tong tao na to. Ang haba rin naman ng pasensya mo sa tao na to. But I feel, though wala akong nakikitang permanent ending, may bagay na nagko-connect sa inyo. I don't know, it could be property or bata or umaasa pa rin yung isa na may mababago pa sa connection na to. But the kasunduan mo ang maraming challenges. But I feel mas magfo-focus ka sa energy mo, sa stability mo, sa buhay mo, sa personal growth mo, which is tama lang naman, okay? Tama din naman na bigyan mo ng enough chances ang relationship na to, pero dapat ikaw ang nakakaalam kung ilang chances pa yung kaya mong ibigay, gaano ba yung kaya mo pang ipagtiis, because iba-iba kayo, because this is like a general reading, iba-iba. For some of you, isang dekada nang nagtitiis. For some of you weeks lang naman, pwede pa namang i-observe. Nasa sayo to. At depende, may mga tao na isang beses lang magkamali yung person niya, binibitiwan na. May mga taong, kahit ilang chances dahil ilalaban pa. Nasa sayo to. Case to case. But I feel, kung ano man yung mga pangako, meron na naman ako nakikitang potential false promises and the energy of betrayal, mga hindi mapanindigan na pangako. Potential disagreements, but kung ano man yung magiging decision mo in the next 3 months, gagawin mo kung ano na ang alam mong tama para sa iyo. Alrighty? Alam mo, very limited kasi yung control natin sa mga ginagawa nung taong nakapaligid sa atin. Ang dapat lang alamin mo is, piliin mo yung sarili mo. Piliin mo kung ano yung mas nakakabuti para sa'yo. Okay? Dapat okay ka with or without this person. Okay? And that would be the Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of April. See you again in a few days for your bonus reading. Happy birthday, Aries!